Okay, good morning everyone. Good umaga. And welcome to our worship this morning. Ngayon ay 23rd Sunday after Pentecost. In many Lutheran congregations around the world, dahil ito yung Sunday na pinakamalapit sa All Saints Day, we also designate it as All Saints Sunday. Mamaya sa ating sermon, we will talk about it. Sa mga kasama po natin online, dating gawin, please leave a comment sa ating comment section so I could recognize you later on. Okay? So we will begin our worship and we will sing our opening hymn. That's number 32 sa ating worship booklet, Above All. Treasures of the earth, there's no way to measure what you do. Crucified, laid behind a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Thought of me above all powers, above all kings, above all nature and all created wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known. Treasures of the earth, there's no way to measure what you do. Crucified, laid behind a stone, lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. It's wonderful. And thought of me crucified.
Sitayo po tayong lahat. Sa pangalan ng Ama, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ng may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at manik sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Kristo upang tayo ay pagkaluban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Na siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalansang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay po natin ipahayag ng ating kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, Amang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at mga kasalanan, ay nagpapahayag sa iyo na lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Nasa pamamagitan ng mga ito, ikaw ay nagpastaman ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako ay karapat-dapat na sa kaparusahan mo sa panahon ito at sa kaparusahan walang hanggan. Ngunit buong puso ako lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At dumadalangin ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagin mo. At tatamaan sa lahat, walang dumis, mapait at pagtitiis sa kanabayan ng iyong iniibig na anak na si Kristo ay maging mahabagin at magbiyaya kalwa sa akin na isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong magbibigay ay may pagkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo na aking Panginoon. Amen. Ang Diyos, ang ating Ama sa langit, ay tunay ngang mahabagin sa atin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak ni Jesus upang maging handog sa ikumatawad na ating mga kasalanan. Kaya't bilang tinawag ni lingkod ni Kristo at sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatawad ko sa inyong lahat ng inyong mga kasalanan. Sa pangalan ng Ama at Anak ng Espiritu Santo. Amen. Manatili po tayo nakatayo. Ang pangaral na nais ko sa aking ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuri, walang mali, aking namang ililigtas ang lahat ng sunurin. Ang makapangyarihang Diyos, si Yahweh, ay nagsasanay ang lahat ay pinatawag sa silangan at kanluran. Pagmula sa dakong Siyon, ang lungsod ng kagandahan, makikita siyang naglilingling sa kalwalhatian. Ang handog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamatan. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay magpagabot, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking liligtas, ako'y inyong pupurihin. Sabay-sabay po natin katahin ang luwalhati sa Ama. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Panginoon, mabagka sa amin. Kristo, mabagka sa amin. Panginoon, mabagka sa amin. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong kalwalhatian. O Panginoong Diyos, Hari ng kalangitan, Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Panginoong Diyos, bugtong na anak, Jesu Cristo. O
Diyos Ama, mapagka sa amin. Yamang ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Kristo, at ang Espiritu Santo, ang pinakadakila sa kalatian ng Diyos Ama. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. Ng kanyang Espiritu. Manalangin tayo. Panginoon, bukawin mo ang puso ng iyong mga tapat na hirap upang aming silbungin at buong galak na tanggapin ang iyong anak, ang aming tagapagligtas, si Jesucristo, upang sa amin ay makapagpatuloy siya ng isang angkop na tahanan sa pamamagitan ni Jesucristo, iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay, naghahari ng kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, walang hanggan. Amen. Tayo po lahat ay magsipo at ating pakinggan pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa libro ito ay buhat sa aklat ng Isaias, chapter 1, magsisimula sa verse 10. At ganito ang sinasabi: Mga pinuno ng Israel, pakinggan ninyo si Yahweh, ang inyong mga gawa at ikisinsaman ng sa Sodoma at Gomora. Kaya't pakinggan ninyo ang pag-aralan ang katuruan ng Diyos, ang ating bayan. Walang halaga sa akin ang dami ng inyong mga handog. Sawa na ako sa mga tupang sinusunod at sa taba ng bakang inyong inihahandog. Hindi ako nalulugod sa dugo ng mga toro, mga kordero at mga kambing. Sino nagputo sa inyo na maghandog sa harap ko? Huwag na ninyong lapastanganin ang aking templo. Huwag na kayong magdala ng mga handog na walang halaga. Susuklam ako sa puso ng insenso. Nababagot na ako sa inyong mga pagtitipon. Kung pista ng bagong buwan at araw ng pamamahinga, ang mga ito'y walang saysay dahil sa inyong mga kasalanan. Labis akong nasusuklap sa inyong pagdiriwang ng pista ng bagong buwan at ng iba pang kapistahan. Sawang-sawa na ako sa mga iyan at hindi ko na matatagalan. Kapag kayo'y nanalangin sa akin, hindi ko kayo papansinin. Kahit na kayo'y manalangin ng manalangin, hindi ko kayo pakikinggan sapagkat marami na ang inyong pinislang. Inisin ninyo ang inyong sarili at magbalik loob sa akin, sa aking harapan. Kasamaan ninyo yung inyong pigilan. Pag-aralan ninyong gumawa ng makatwiran, pairalin ang katarungan, tulungan ang naaapi. Ipagtanggol ninyo ang mga ulila at tulungan ang mga byuda. Halikayo at tayo magpaliwanag, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papaputiin, tulad ng yelo o pula. At ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalapagbasa naman ay buhat sa aklat ng Thessalonica, chapter 1, at magsisimula sa verse 1. At ganito ang sinasabi: Mula kina Pablo, Silas at Timoteo, para sa iglesia sa Thessalonica na nasa Diyos na ating Ama at nasa Panginoong Jesucristo. Sumainyo nawa ang kagandahang loob at ang kapangyarihan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, tama lamang na kami laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, sapagkat patuloy na lumalayo ang inyong pananampalataya kay Kristo, at lalo nagiging maalab ang inyong mamahal sa isa't isa. Kaya nga pinagmamalaki namin kayo sa lahat ng mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya.
Sa gitna ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo, ang lahat ng ito'y magpapatunay na makaturungan ang halo ng Diyos upang gawin niya kayong karapat-dapat sa kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Gagawin ng Diyos ang nararapat, tiyak na kahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. Kayo namang mga nagtitiis ay aalibin niya kasama namin kapag ang Panginoong Hesus. Kapag ang Panginoong Hesus ay inihayag na mula sa langit, kasama ang kanyang mga makapangyarihang anghel, na may naglalagablag ng apoy, parurusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita ng Panginoong Hesus. Magdurusa sila ng walang hanggang kapahamakan at mahihiwalay sila sa Panginoon at sa dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng kanyang pagparito upang tumanggap ng papuri mula sa kanyang mga hinirang at ng mga parangal ng lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo roon sapagkat sinampalataya sa ninyo ang patotoong ipinahayag namin sa inyo. Dahil dito, lagi namin kayo inadalangin sa Diyos na naway maging karapat-dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Naway pagkaloob niya sa inyo ang lahat ng mabuti ninyong hinahangad at maging ganap ang inyong mga gawain ibinunga ng pananampalataya. Sa gayon, paparangalan ninyo ang pangalan ng ating Panginoon Hesus. At kayo naman ay pararangalan din niya ayon sa kagandahan loob ng Diyos at ng ating Panginoon Jesucristo. At ito ang salita ng Panginoon. Tayo po lahat ay magsasayo para sa pagbasa ng mabuting balita buhat sa aklat ng Mateo chapter 5, nagsisimula sa verse 1. At ganito ang sinasabi. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Pinagpala ang mga taong naasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nagdadalamhati, sapagkat aalibin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyan ng kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat sila'y ituturing ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao, at pinapalatangan ng lahat ng uri na kasamaan na pawang kasinungalingan. Ang dahil sa akin, magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong iuusigin ang mga propetang nauna sa inyo. At ito ang salita ng Panginoon. Manatili po tayo nakatayo at ating sabay-sabay bigasin ang Trigo Liseno sa pahina 8. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya ko sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, na mula sa mauna sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos. Ipinanganak at hindi nilikha, ay isang sangkap ng Ama. At sa pamamagitan niya ay nilikha lahat ng bagay. At dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumuha mula sa langit. At nagkawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo ay Birheng Maria at naging tao. Nagpapasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus sa matay at nilibing. Dahil katang araw na buhay ng muli sa ayon sa kasulatan, umakyat sa langit at nabaluklos sa kanan ng Ama.
siya ay babalik ng muli na may kalagtian upang hukuman ng mga buhay ng mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, ang Panginoon na tagapagbigay buhay, na nagmumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at niluluwalhati kasama ng mga anak, nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ko sa isang banal, Kristiyanong Apostolikang Iglesia, na iniwala ko sa isang Biblia, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at umasa ko sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng bagong darating. Amen. Kung siguro po tayo lahat. We'll sing number 7 sa ating worship booklet, All Creatures of Our God and King.
So it's Sunday school time. Our time Sunday school ngayon, together with Teacher Eliza and Teacher Blessing. Punta natin. Ako lipas. Si Ate Blessing, Teacher Blessing, Teacher Eliza ngayon. Kasi mag-assist. Rosan. Okay, good morning everyone. Magandang umaga. At sumayin ang lahat ang masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Ano yung pinagkaiba? What is the difference between being blessed and being lucky? Ano ang pinagkaiba ng pinagpala o mapalad sa swerte? Meron ba? Malaki ang pinagkaiba. Unang-una, as far as the Bible is concerned, and as far as we Christians are concerned, there is no such thing as swerte or luck or being lucky. There is no such thing. Bakit? Kasi pag sinabi natin swerte, luck, or lucky, ina-attribute natin yung whatever good things na nangyayari sa buhay natin o nakukuha natin o na-receive natin sa pagkakataon, sa chance. Diba? As though everything happened by chance or by accident, di ba? Yun ang ibig sabihin nun, pag sinabi natin swerte or lucky. Halimbawa, nasakay ako ng aeroplano, pupunta ako ng Japan. Di ba? Tapos, tapos na-late ako. So, naiwan ako ng airplane. Saklap nun. Mahal pa naman ticket. Tsaka ng visa. And then, nabalitaan mo na lang yung plane na hindi ko nasakyan. Nag-crash. Final destination. Di ba? So, sabihin, uy, swerte, di ba? Swerte mo, na-date ka. Di ba? Kasi, otherwise, dapat kasama ka doon. Pero, as Christians, we do not call it swerte. We do not call it luck or being lucky. Di ba? We call it being blessed. We call it a blessing from the Lord. Di ba? Kasi, it is the Lord na kumilos at gumawa ng paraan para balik ako at hindi ako makaabot doon sa flight ko. Hindi yun nangyari by chance or by accident. Kasi again, as far as the Bible is concerned, nothing happens by chance or by accident. Lahat na nangyayari sa buhay natin, nangyayari not by chance or by accident. Lahat ay nangyayari ayon sa pahintulot ng Diyos, whether good or bad. Lahat nangyayari ay pinahintulot ng Diyos. And those good things that we receive in our life, diba, yung mga bagay na nare-receive natin sa buhay natin, na-enjoy natin, mga material things, material blessings, those are blessings from the Lord. Diba? Ibinigay ng ating Panginoon. Kaya nga doon sa ating pagpapahayag ng pananampalataya concerning the first article ng paglikha, sinasabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng lumikha ng langit at lupa. At doon sa ating catechism, na pag-aralan natin, what does it mean? Ano yung kahulugan nito? At doon ay ating natutunan na ang kahulugan nito ay ito, na tayo ay sumasampalataya na nilikha tayo ng Diyos at ang lahat ng mga nilalang, binigyan tayo ng katawan at kaluluwa, mga mata, mga tenga, at lahat ng ating mga sangkap, ng ating pag-iisip,
na ating pakiramdam at iniingatan pa rin niya ang mga ito. Gayon din ng mga damit, mga palampin sa paa, pagkain, inumin, bahay, tahanan, so forth and so on. And so we confess sa ating pagpapahayag ng pananampalataya bilang mga Kristiyano that everything that we have and enjoy and receive in this life are not luck, but blessings from God. Binigay sa atin ng ating Panginoon. Now, ang question na ito, if these are blessings, diba? And sasabihin natin na pag na-receive natin itong mga bagay na ito, we are blessed by God. What if God takes them away? Paano pag wala na itong mga bagay na ito? Ano sasabihin natin? Sasabihin ba natin na we are no longer being blessed by God? Yun ba ang sasabihin natin? If yung sitwasyon na sinabi ko kanina, if I were blessed dahil hindi ako nakaabot sa flight, would we say na yung mga nandun ay hindi been blessed ng Panginoon? Dahil inalaw ng Diyos na makasakay sila doon at mangyari yung pangyayari na yun. Well, maraming tao ang magsasabi, maraming mga tao ang nag-iisip na yung those unfortunate things that happen in our life, sabihin, ano yan? Malas mo naman? Diba? Parang gano'n. Ang malas naman. Diba? Parang, halimbawa, malilate na dapat ako. Same situation, malilate na dapat ako. By a few seconds, tapos nakaabot pa rin ako. Diba? And nangyari yung gano'ng pangyayari. Sayang. Hindi ka na malate, hindi ka na dapat kasama doon. Diba? Other people would call it malas naman. Diba? Kung walang swerte, wala rin malas. Diba? Kasi pag sinabi natin malas, again, lahat ng mga nangyayari sa buhay natin na hindi maganda, happen by chance. Para bang wala. Nobody controls them. Well, nobody, there is no God na sumusubaybay sa lahat ng mga nangyayari sa buhay natin. Yun ibig sabihin yun ang konsepto ng swerte at ng malas. But then again, para sa ating mga Kristiyano, there is no such thing as swerte or malas. Lahat ng mabubuting bagay ay blessing from the Lord. Lahat ng mga hindi mabubuting bagay na nangyayari sa buhay natin are still blessings from the Lord. In what way? Hindi natin maintindihan. We may never understand them, but for sure, God allows all those things to happen for a reason and for a good reason. At yung binasa kanina sa Ebanghelyo, sa Mabuting Balita, tells us na, okay, even though sana tayo sa mga material blessings sa buhay na ito, pero pwede pa rin tayong maging happy. Pwede pa rin tayong magalak. Pwede pa rin tayong maging thankful at mapagpasalamat sa bawat araw without being desperate. Without being negative sa ating pag-iisip. Paano? Sa paano paraan? Kasi there's more to this life than just material blessings. Diba? There's more to this life kaysa sa pagkain, sa bahay na maganda, sa iba't ibang mga pagpapalang material. There's more to life than those things. At ano yung mga bagay na yun? Doon sa Ebanghelyo ay binanggit, ano yung mga bagay? What are those things that constitute our being blessed bilang mga Kristiyano? Now, if we have these things, if we are in those kinds of situations, then we are blessed bilang mga Kristiyano. Ano yung mga bagay na yun? Una, sinabi doon, mapalad o pinagpala ang mga aba, the poor, na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Now, when the Bible talks about being poor, it's being poor in spirit. Hindi yung material poverty ang sinasabi dito. Yung mga dukha or aba sa espiritu. Sino ba yung mga yon? Tayo. Pinaliwanag naman doon na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos. Yung sinabi doon na walang ibang inaasahan kundi ang Diyos, hindi yun primarily tumutukoy sa pag-asa natin na ibibigay ng Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan. Of course, we do. Pero higit pa ron.
Ang sinasabi dito, walang inaasahan kundi ang Diyos. Konektado dun sa pagiging poor in spirit. At ano ba yung poor in spirit? Tayo mga Kristiyano na tinatanggap na tayo ay mga makasalanan. At wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili mula sa kasalanan. That's why, sino ang inaasahan natin para sa ating kaligtasan? Walang iba kundi ang Diyos. Kasi if we are poor in spirit, it means wala tayong kahit na may pagmamalaki, wala tayong mabubunot sa ating sarili para iharap sa Diyos, sasabihin sa Diyos na, ito, Lord, through this, pwede mo akong tanggapin sa kaharian mo. Through this, pwede mo akong papasukin sa kaharian mo. There is nothing. Di ba? Kaya nga poor tukha, walang-wala talaga tayo spiritually. Wala tayong kalinisan, wala tayong kabanalan, wala tayong katuwiran para iharap sa Diyos, sasabihin, eto Lord, ito ang basihan mo para maligtas mo ko. But rather, looking at ourselves na dukha sa Espiritu, we trust only in God for our salvation. Nagtitiwala lang tayo sa Diyos at wala tayong ibang pinagkakatiwalaan. And we are blessed kung ganun tayo. Bakit? Bakit tayo pinagpala? Bakit tayo mapalad kung ang ating inaasahan na yung Diyos para sa ating kaligtasan? Why? Kasi would we go wrong kung ating pagtitiwala ay sa Diyos para sa ating kaligtasan? Magkakamali ba tayo? Mapapahamak ba tayo kung ang ating pagtitiwala ay sa Diyos na para sa ating kaligtasan? Hindi. Mapapahamak tayo kung ang ating pagtitiwala ay nasa ating sarili at sa iba pang mga bagay. Sinabi pa doon ng ating Panginoon, mapalad ang mga nahahapis sapagkat aalipin sila ng Diyos. Alam niyo ba yung nahahapis? Aisha, ano ba yung nahahapis? Ano yun? Andrew, ano ba yung nahahapis? Mas malalim pa yun sa lungkot. Kasi yung lungkot, it's dictated by circumstances. Diba? Kahapon, malungkot si Aisha dahil ngayon masaya siya. Or kahapon masaya siya, ngayon malungkot siya. Dahil kitabi na si Cyrus. So, hindi lang simpleng lungkot ang pinag-uusapan doon. Pag sinabing nahahapis, as a English of blessed are those who mourn. Ano yung mourn? Nagdadalamhati. Tayo mga Kristyano, nagdadalamhati tayo, nahahapis tayo. We mourn. Ano yung ating kinahapisan? We mourn because of our sins. Nahahapis tayo dahil sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, kinikilala natin sa ating sarili yung ating mga nagagawang kasalanan. And because of that, we mourn na hindi tayo masaya. Hindi lang sa hindi tayo masaya, pero ipinagluluksa natin, yun. Ipinagluluksa natin yung mga nagagawa nating kasalanan. And in those moments na nagluluksa tayo dahil sa ating mga kasalanan, pagtingnan natin yung ating sarili para humanap ng comfort, we can find nothing. Kasi pag tingnan natin yung sarili natin, hindi comfort ang makukuha natin, kundi dagdag pang kahapisan or pagdadalawhati. Because again, we can see nothing good in ourselves, kundi kasalanan. And who can comfort us? Who will comfort us? And who does comfort us? Ang Panginoon. How? By telling us and reminding us, gaano man karami, gaano man kasama, gaano man kaseryoso yung mga nagagawa nating kasalanan, He forgives us. Pinapatawad niya tayo. At pinapatawad niya tayo dahil ang lahat ng mga nagagawa nating kasalanan ay binayaran na ng ating Panginoon doon sa krus. Everything has been paid for doon sa krus. That's why, kung tayo man ay nahahappy sa mga kasalanan natin, the Lord comforts us, telling us, don't worry. But don't worry, Christian. I have forgiven you. I have paid for your sins. There is no reason para magdalawhati ka. And so we're blessed. Pinagpala tayo, mapala tayo. Dahil inaalin tayo ng Panginoon.
On the other hand, yung mga hindi mananampalataya, pag sila ay binabagabag ng bigat ng kanilang mga kasalanan, ano ang nangyayari sa kanila? Are they being comforted by the Lord? Yes, kung sila ay nalapit sa Panginoon. Pero kung hindi, ano mangyayari sa kanilang pagdadalamhati dahil sa nagawa nilang kasalanan? Magiging katulad sila ni Judas. Ano ang nangyari kay Judas? Si Judas, kilala mo yung Cyrus, diba? Si Judas, yung nagkanuno sa ating Panginoon, naramdaman niya yung bigat ng kanyang ginawang pagkakasala. But he did not trust the Lord na meron sa kanyang forgiveness. Ano yung ginawa niya? Nagbigti siya. He ended up taking his own life because he could not find any comfort para sa kanyang pagdadalamhati sa kanyang kasalanan. Kasi hindi siya nagtiwala na mayroong kapatawaran sa kanyang nagawang kasalanan. Sinabi pa ng Panginoon, mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang pinangako ng Diyos. Mapagpakumbaba. Tayo bilang mga tao, we are not mapagpakumbaba by nature, di ba? Lahat tayo, by nature, we will never admit, we will never own up to our sins, di ba? Bilang mga tao, ayon sa ating kalikasan bilang mga tao, ang ating instinct ay bigyan katwiran yung mga nagagawa nating mali, yung mga nagagawa nating kasalanan. Hindi yung pagpapakumbaba, pagmamataas yun sa harap ng Diyos. But through the Holy Spirit, at sa pamamagitan ng salita ng Diyos, binuksan ng Espiritu sa atin yung isip natin at yung ating mga mata at yung ating puso, so that we would recognize yung mga nagagawa nating kasalanan at tayo ay naninikluhod sa harap ng Panginoon. Nasabi natin, Panginoon, nagkasala po ako sa iyo, matawarin po ninyo ako. Yun ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. At ang sabi doon, ang mga ganon ay tatamuhin ang pinangako ng Diyos. Ano ba pinangako ng Diyos? Forgiveness of sins, bagong buhay, at kaligtasan. Buhay na walang hanggan sa Kanyang piling. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Remember this, hindi natin matutupad ang kalooban ng Diyos at hindi tayo magmimithing matupad ang kalooban ng Diyos unless tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Kasi again, ang instinct natin bilang mga tao ay hindi ito pa rin ang kalooban ng Diyos, hindi ito pa rin ang sarili nating kalooban. Diba? We want to do things our way and we want to do our own things bilang mga tao. Pero tayo mga mananampalatayang Kristiyano, ang ating desire ay para sa kalooban ng Diyos. And it's the Holy Spirit that guides us and gives us para yun ang ating maging desire sa buhay natin. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Blessed are those who are merciful. Mahabagin, merciful. Again, sa ating kalikasan bilang mga tao, we are not merciful. Kasi ang batas natin mga tao, ayon sa ating kalikasan, kung ano yung ginawa sa atin, yun ang gagawin natin. Kung ginawa tayo ng masama, gagawin tayo ng masama. Di ba, Aisha? Agree siya dun. Kung sinaktan ako, sasaktan ko ulit. Parang pag pinatay. Ganun eh. Yun ang ating patakaran bilang mga tao. How can we be merciful? Tayo mga Kristiyano, we can be merciful dahil ang ating mga puso ay napupuno ng habag ng Panginoon mismo. Alam natin na tayo ay kinahabagan ng Diyos. Alam natin na God has been merciful to us by forgiving us our sins. At yun ay hindi lamang isang balita that we know. It's something that motivates us to be merciful towards others. Ang katumbas nito ay sinasabi doon sa panalangin ng Panginoon. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. That is what being merciful means. Hindi lang yung, ay, nakakaawa naman si Aisha. So, ganyan. Hindi lang yun. Yung merciful is one who forgives others by the spirit of forgiveness na ipinadama sa atin ng Panginoon. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Sino ang may malinis na puso?
None of us, wala sa atin na may malinis na puso ayon sa kalikasan. Marumi ang ating puso. Marumi ang ating kalooban. Kaya nga doon sa ating kinakanta pagkatapos ng sermon, linisin mo ang puso ko, O Diyos. Create in me a clean heart, O God. Si Hari David ang lumikha ng awit yan pagkatapos niyang magkasala. Only God can cleanse our hearts. Ang Diyos lamang pwedeng maglinis ng puso natin, hindi tayo. And so, pag sinabing mapalad ang may malilinis na puso, ang ibig sabihin nun ay mga pusong nilinis na ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Well, bilang mga Kristyano, dapat tayong palaging gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. But dito yung ipagkakasundo, hindi lang yung bati-bati tayo bilang mga tao sa isa't isa. Hindi yung pagkakasundo sinasabi dito ay yung pagkakasundo sa pagitan ng Diyos at ng mga tao. At paano yun na-accomplish? Sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Jesus. And so tayo mga Kristyano, nagagawa natin gumawa ng daan sa ipagkakasundo kung ating ibinabahagi ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa ibang tao, through which the Holy Spirit works in the hearts of those na mga nababahagi na natin. And by trusting in Jesus as their Lord and Savior, sila rin ay nakakamtan nila yung pagkakasundo, yung pagkasundo sa Diyos Ama sa pamagitan ni Jesus. Mapalad ang mga pinag-uusip dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Palagi mo sinasabi, asahan natin bilang mga Kristyano na tayo ay uusigin, pagtatawanan, pagagalitan, kamumuhian ng mga tao every time that we stand up for the truth. Every time na naninindigan tayo para sa totoo at tama ay sa salita ng Diyos, there will be people who will hate us. Hindi natin kailanman makukuha ang pagkalugod ng lahat ng tao. Kahit hindi sa spiritual na bagay, we can never please anyone. We can never please everyone. Di ba? Never, not at all. Kasi may magagawa kang isang bagay sa isang tao maganda, sa isang tao hindi maganda. And so, again, tayo mga Kristyano, ang ating goal is never to please people because we can never please people. Our goal is to please God by submitting to His will. Pero kahit yan, we will always fall short. Kasi palagi tayong makakagawa ng mga bagay that's not pleasing to God. But then again, nabubuhay tayo sa kapatawaran ng mga kasalanan na ipinagkakalaw sa atin ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusi, at pinagbibigyan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Kaya sinasabi dito, mapalad, pinagpala, kasi hindi tayo dapat na parang, okay, kung tayo ay nasa sitwasyon na the people around us hate us, inuusig tayo, sinasabihan tayo ng masasamang mga bagay dahil sa ating pananampalataya sa Diyos. Dahil pinamumuhay natin yung ating pananampalataya sa Diyos. At marami rin sa mga gawa-gawa sa ating mga kaibigan natin, mga mahal natin sa buhay. Ano gagawin natin? Tatalikuran ba natin yung pananampalataya sa Diyos? So that these people will be pleased sa atin? Hindi. We will continue. Papatuloy tayong ipinamumuhay yung ating pananampalataya regardless of all those things. And we may see ourselves na parang, teka, inapi ako, inusig ako, hindi. Mapalad ka. Yun ang sabi ng ating Panginoon. And so, kaya sabi ko kanina, tayo mga Kristyano, even in the absence or yung kakulangan ng mga material blessings, pinagpala pa rin tayo. Kasi in the context of the Bible, ang ibig sabihin ng pinagpala ng Diyos ay iniligtas ng Diyos. To be blessed by God is equals to being saved by God. Kaya pinagpala tayo. Bakit?
Kasi kung ang ating lang mga tinatamasa ay yung mga pandito lang sa lupa, then what about the next life? Kung hindi tayo pinagpala ng Diyos ng mga spiritual na mga pagpapala, kung hindi tayo pinatawad ng Diyos, kung hindi tayo binigyan ng bagong pagkatao, kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng katiyakan ng kaligtasan, paano tayo? What will happen to us in the next life? Di ba? Kawawa tayo. Di ba? Pero because we are blessed by God habang nandito tayo sa buhay na ito, it means that in the next life, we will continue to enjoy these spiritual blessings. And we will fully enjoy these spiritual blessings pag tayo ay kasama na ng Panginoon sa Kanyang kaharian. And this is very fitting dahil sabi ko nga kanina, kahapon is All Saints Day, ngayon is All Souls Day, at ginugunita yung ating mga mahal sa buhay at lahat ng mga yumao. But what comfort is there? Anong merong comfort sa pag-alala sa mga yumao? There is comfort in the fact na alam natin na kung sila ay yumao sa buhay na ito nang may pananampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, tinatamasa nila fully ang lahat ng mga pagpapalang binanggit dito. They enjoy all the spiritual blessings. Fully enjoy the spiritual blessings. Ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga nananampalataya kay Jesus bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas. And so tayo din. Maaaring sa buhay na ito, we still experience so many trials and temptations. Maraming kasalatan sa buhay. Maraming mga pagsubok. Maraming mga challenges. Maraming mga obstacles. Pero take comfort in the fact na unang-una sa lahat, tayo ay mga anak ng Diyos. Tayo ay sa Kanya. Ang buhay natin ay sa Kanya. May direksyon ang buhay natin. May patutunguhan ang buhay natin. May purpose, may kahulugan, may kabuluhan ang buhay natin. At darating ang panahon, tayo at yung ating mga yumao, mga mahal sa buhay na nananampalataya kay Jesus, bilang kanilang Panginoon at Tagapagligtas, will be reunited. Muli natin sila makakasama sa buong kaluwalhatian ng kaharian ng Diyos. Hindi natin alam kung kailan, pero alam nating tiyak na mangyayari. Bakit tiyak? Kasi ang nagbigay ng katiyakan dito ay ang mismong dugo ng ating Panginoong Jesus, ang anak ng Diyos. Tunay na Diyos at tunay na tao, na nabuhay at namatay at muling nabuhay bilang katunayan na ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis na at pinatawad na at inalis na at binura na sa listahan ng Diyos. Kaya sa harap ng Diyos, we are all perfectly clean. Katulad nung sinabi ko dati sa isang mensahe, in the eyes of God, because we have been forgiven, nililinis ang dugo ni Jesus, we are all saints. Hindi lang yung mga nauna sa atin. We are all saints dahil nilinis na tayo pinabanan ng dugo ni Jesus. Kaya as far as God is concerned, again, hindi ikaw si Sinner Aisha, ikaw si Saint Aisha. Ikaw si Saint Abigail. Ikaw si Saint Andrew. Ikaw si Saint Jenny. Ikaw si Saint Krista. Ikaw si Saint Angel. Ikaw si Saint Sonia. At ikaw si Saint Cyrus. Again, not because of who we are or what we do, but because of who Jesus is and what He have done for us. Yun ang kaaliwan natin, yun ang ating blessedness sa buhay na ito at sa buhay na darating. At ang di maliit na kapayapaan ng Diyos siya mag-iingat sa ating mga puso at pag-isip sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Okay, so tayo ay magpapatuloy at ating lilikubin ang ating mga dog. Ang ating offering bearer ngayon ay si Aisha.
Okay. Meron ba kayong isama sa prayers natin? Kahilingan or masasalamat? Anyone? Prayer request? May mag-birthday ba from today hanggang sa Saturday? Meron ba? Meron ba birthday celebrator from today hanggang sa Saturday? Wala naman, no? Wala. Tagal pa. December birthday mo. 23 ka na. Okay, wala. Okay, so wala na. We will go to the Lord in prayer sa ating general prayer. Pagkatapos nun, we will call our Sunday School kids para sa ating lesson presentation. Okay, so tayo lahat ay manalangin. Makapangyarihan at kapamahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong magandahang loob at mga kaawaan, lalong-lalo na sa pagkakaloob mo sa amin na iyong pinakamamahal na anak sa kapayagan ng iyong kalooban at biyaya. Isinasamo namin at mo sa amin iyong salita upang ito'y aming maingatan ng may mabubuti at tapat na puso at magbunga sa pamagitan ng matyagang pagtupad. At dahil namin isinasamo na iyong pagharian, pamahalaan na iyong iglesyang naganap, kasama ang mga pastor at mga manggagawa nito upang aming maingatan ang kagdisayan ng salita ng kaligtasan. Sa pamagitan niyo ay magtulibay ang aming panampalataya sa iyo. Maramdagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at tumandad ang iyong kaharian. Magsubo ka ng mga manggagawa sa iyong anihan at tingapin mo ang iyong mga isidugo upang ang iyong salita ng pakikipagkasundo ay maipahayag sa lahat ng tao. At ang Ebanghelyo ay maipangaral sa lahat ng dako ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan at kandaran sa lahat ng nasa katungkulan, lalong-lalo na sa Pangulo ng aming bansa sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyayang makapamahala ayon sa iyong kaluguran, sa pagpapanatili ng katwiran, at sa pagsupil sa mga masasama. Nang sa gayon makapamuhay kami ng payapa at iwasay sa kabalan at katapatan sa lahat ng bagay. Alawin mo, Panginoon, na iyong Espiritu Santo ang lahat ng nasa pamimigati, pangailangan, hihirapan sa pagsisinang, nasa tingin ng kamatayan o sa alinmang kapahamakan, lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan. Nawaing tagapin nila at kilalanin ang kanilang kapigatian bilang kapayagan ng iyong makaamang kalooban. At lahat kami narapat niyang tumanggap ng iyong puot at maraming kaparusahan. Gayun pa man, pinamamaling kami sa iyo o napamahabagin Ama. Huwag mong lingulin ang kasalanan ng aming kamusmusan, niya ang aming maraming pagsuway. Kundi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya, at walang pagbabagong pag-ibig, ay pagsanggalang mo kami sa lahat ng kapisanaan at panganiban ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at sisirang doktrina, sa digmaan at pagdalak ng dugo, sa salo, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malalakas na hangin, bagyo at lindol, sa kawalangan ng ani at buto, sa panlulumo ng puso at kawalang pag-asa sa iyong kahabagan, at sa kasumpa-sumpang kamatayan. At sa lahat ng sandali ng pangailangan, ipakilala mo ikaw ang aming laging saklolo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalo-lalo na sa amin ng mga sumasampalataya. Tanggapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa at lahat ng handog na aming niyari sa iyong harapan, sapat kami yung binili upang mag-iyo at mamuhay para sa iyo. Kasama po sa aming panalangin, ang aming pag-alala sa aming mga mahal sa buhay na mayapan. Kami po ay mayroong kapigatian pa rin at pagkalungkot sa aming mga puso. Gayun pa man, kami ay nakadarama rin ng kagalakan sapagkat kami ay nakitiwala sa iyong pangako na ang lahat na nakitiwala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas ay mayroong lubos na kapatawaran at lubos na kaligtasan. At darating ang araw na kami ay magkakasama-sama sa iyong kaharian. Kasama po sa aming panalangin ang aming mga kapatiran sa ibang dako, ang aming kapatiran sa Davao, sa Pangulo ni Pastor Marsan, at sa General Santo ng Sarangani, sa Pangulo ni Pastor Vito. Panginoon, ang lahat ng mga bagay nito at ang iba pang mga bagay na nasa aming hiningin, ngunit hindi namin nasabi, ay aming hiningin sa iyo pinagpapasalamat. Alang-alang sa mapait na pagdurusa, kamatayan ng Kristo, na iyong bugtong na anak, aming Panginoon at tagapagligtas, na nabubuhay at tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, Iyos ang Diyos, magpakailanman. Amen.
Okay, so we call on our Sunday School kids para sa kanilang lesson presentation. Okay, so dito tayo, lahat ng mga kids, dito naman tayo sa harap. And share nyo sa amin ano yung inyong mga napag-aralan sa Sunday School at yung inyong ginawang activity for today. So, Teacher Blessy and Teacher Eliza, go ahead. Good morning, kids! Good morning, teacher! So, tungkol saan yung lesson natin for today? Tungkol kay? Very good. Tungkol kay Pedro. Sino yung nandyan sa picture? Pedro! Sila ay mga? Very good. Sila ay mga mangingisda. Okay, pangalanan nyo nga sino yung mga nandyan? Bridget? Pedro! Very good si Pedro. Pedro, Santiago. Tama. Tapos, ano yung reason kung bakit yung Panginoon, di ba nagpipreach siya sa mga tao? Ano yung reason, Yana? Para maghali ang Diyos sa atin. Yes, para magbigay ng salita ng Diyos at tayo mga tao magkaroon ng pananampalataya sa Kanya. Very good. Doon sa kwento, di ba, yung mga mangingisda, hindi sila nakakapalaot, di ba? Wala silang nakukuhang mga isda. So, nung sinabi ng Panginoon kay Pedro na, Pedro, yung net, ilagay mo sa tubig. Lambat. Yung lambat. Tapos, anong sabi ni Pedro? Anong sinabi ni Pedro sa Panginoon? Diba, sabi niya, buong gabi po kami, walang? Very good. Pero dahil sabi nyo, sa mata, ano sabi ni Pedro? Pero dahil sabi nyo, susunod? Yes, susunod daw si Pedro. Tapos, ano nangyari sa isda? May nakuha ba sila? Marami silang nakuha. Di ba marami silang nakuha? Opo. Di ba halos, sabi dun sa kwento, halos, lumubog na yung sinasakyan nilang? Opo, very good. Anong sinabi niya sa Panginoon nung marami silang nakuha? Bridget? Parang hindi na po deserve ko kasi po makasalanan ko. Very good. Tapos, ano sabi ng Panginoon? Yana, anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Huwag daw siya matakot. Very good. Huwag siyang matakot sapagkat siya ay magiging mangingisda na Yes, very good. So, ano natutunan niyo sa kwento natin ngayon? Na dapat tayong magtiwala. Very good. Okay, for our memory verse, Lucas. Lucas chapter 11, verse 28. Higit ng pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumupad ito. Lucas chapter 11, verse 28. Okay, very good kids. And thank you, teachers, Eliza and Leslie. So magpapatuloy tayo sa ating pagsamba sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. Tayong lahat ay tumayo.
Kaya sa aking mga minihim na, di ko na connotation sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. Ang Panginoon ay sumayo. Kanyang Espiritu. Mag-alakan inyong mga puso. Magagalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoon Diyos. Narapat at tuloy na gawin niya ako. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos. Tunay nga marapat, patuwid at kapuri-puri na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Nakasama ang iyong bugtong na anak ng Espiritu Santo ay iisang Diyos, iisang Panginoon, at sa pagpapayag ng isang tunay na Diyos, kaya may sumasamba sa isang Diyos na may tatlong persona at isang kabuuan na naghahari magkakapantay. Kaya kasama ng mga anghel, anghel at ng buong po ng langit, aming pinupuri at tinadakila ang malulhati mong pangalan, laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo, ang langit at panglupa ay gulo ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sabay sa ating bibigasin ang Ama namin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At wag mo kami ihatid sa tukso, hindi layo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalwalhatian, magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo, ngunit siya'y pagkalulo, ay lumampot ng tinapay. Nagpatapos, magpasalamat sa Diyos, ito kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga alagad na sinasabi. Kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan, na binibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaga sa akin. Sa gayunding paraan ay hinawakan niya ang saro, pagkatapos mapagpunan, at ang mapagpasalamat na siya sa Diyos ay binigay niya sa kanila na sinasabi. Uminom tayong lahat ito, sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nabubuhos tayo sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa iinom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahapag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mahapag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Naging sama-samang tanggapin ang kanyang tunay na katawan at dugo, kalakip ng tinapay at alak, sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan.
Kani? Ito ang tuloy na katawan ng ating Panginoon. Tulitin mo kani? Ito ang tuloy na katawan ng ating Panginoon. Kani? Ang tunay na katawan at dumulawa ng ating Panginoon sa Kristo, siya magpalakas ng dating niya sa inyo, sa tunay na pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Lumawan kayo may kapayapaan, naglalakan sa inyong puso. Amen. Pagmuli na katawan at punawa ng ating Panginoon sa Kristo ang siyang magpalakas ng inyong sa iyo. Sa kaya panampalataya kung sa buhay mo, bawang kang magkakaipa at galang sa iyo. Tayo natin tumuyo at gawin natin ang pagyao sa kapayapaan. Panginoon, ngayon ay hayaan mo na iyong lingkod ay pumanaw sa kapayapaan ayon sa iyong pangako. Sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Iyong itong tatalaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sa Espiritu, kung paano noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti, at ang kanyang pag-ibig ay hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos na mapangyarihan sa lahat, sapagkat piniginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramento ito. Idinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo, at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos magpakailanman. Amen.
sumayo. Ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Pagpapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Tayo po and we will sing our closing hymn, More Than Conquerors. Hope and strength is gone. You are the one who calls me out. You are the life, you are the fight that's in my soul. Burns like fire in my heart. When waters rise, I lift my eyes unto your throne. We are more than conquerors through Christ. You have overcome this world, this life. We will not bow to sin or to shame. We are defiant in your name. You are defiant, you cannot be tamed. You are the power in our veins, oh Lord. Our God, a conqueror. I will sing to the night. Christ is risen and on high. Greater is He living in me than in the world. Those who enter know the truth. We are free and redeemed. Over this earth, you are the We are more than conquerors through Christ. You have overcome this world, this life. We will not bow to sin or to shame. We are defiant in your name. You are the fire that cannot be tamed. You are the power in our veins, oh Lord. Our God, a conqueror. Nothing is impossible. Every chain is breakable with you. We are victorious. You are stronger than the dark. Than the dark with you. We are victorious. Nothing is impossible. Every chain is breakable with you. We are victorious.
morning everyone! Magandang umaga sa ating lahat. And welcome sa ating pagsamba ngayong umaga nito. First, we'd like to thank Even Group for leading us in our worship songs. And Cyrus for leading us the first part of liturgy. Para sa ating mga Bible readings. And of course, our teachers for today. Teacher Eliza and Teacher Bessie. And kasama rin si Rosan. We would like to recognize and acknowledge yung mga kasama natin online. Si Papa. Si Kuya Dennis. Si Brian. Si Josephine. Si Mom. Si Kat. And si Ate Gemma. And Ate Gemma. Welcome po sa inyo lahat. Thank you for joining us in our worship this morning. Okay, alright, syempre, alam niyo naman, pagka meron ako nakikita hindi tama, hindi maganda, I call you out, I call it out. Pero pag may tama naman, ay dapat nating bigyan ng pagkilala. Masyadong makatawa sa bayan. Good job sa inyo lahat for being on time. And we ended 11:10. So maaga pa. We usually end mga mag-12 na eh. So good job. And sa English lang dapat siya one time, big time. But it's all the time. Yes, diba? Umaga tayo nagsimula, umaga tayo natapos. Mas marami tayong magagawa, mas marami tayong makapagpapit. Rest, diba? So, good job. Palakpakan nyo yung mga sarili for coming on time. Bawal na tuto dito Okay? So, thank you. For our announcement, of course, we have our lesson discussion and Sunday school meeting after nating snack. And then, siguro, I'll meet si Ate Cristal kasi yung classmates mo, si Kevin Luke, they were confirmed last Sunday. So, naiwan ka naman Ate Cristal. So, ito rin natin, pag-usapan natin kailan natin matutuloy yung kasi you're one of the first, di ba? Accomplish natin yan. Okay, so I think that's it for today. Again, thank you sa lahat, and sa mga kasama ko natin online. We will see you again next Sunday. God bless you.